Yun. Kumusta mga kaibigan, no? So, magbabalik tayo ngayon sa ating Oxford page. Last episode natin is 2021 pa, no? So, ayun, we find time na. So, broadcast ulit, no? So, parang babalik ulit, no? Ano yung ating nasimulan ng 2021. So far, so medyo nakakapara. So, parang katagal tayo nung huling nag-live. So, yun. Mga gawin natin. So, papakilala ko na si Mark Anthony Paul, isang tax practitioner, no? Based kami sa Caloocan. DIY firm, Paul and Gabay, certified public accountant. So, testing lang to, no? Testing lang to. Pero, we'll make it a point na pag-live tayo. So, kaya every Friday. No? So, hindi natin kung tuwing 7 p.m. ba or ibang oras. So, siguro to start with, no? Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Kasi wala tayong topic ngayon. No? Yun yung initial, yun yung magiging plan natin. Susunod episodes, di lang tayo yung kasalita. No? Pero di tayo invite ng mga nating accountants. No? So, we discuss yung mga iba't ibang issues, no? Tungkol sa mga tanungan. Maganda rito kasi we will try to make yung discussions natin interactive. So, yun. Yun lang naman yung point kaya natin ito ginagawa. Good to start with, ano ba yung mga updates nitong nakaraang linggo? Una dyan, yung although tapos na yung deadline for individual income tax, yung naglabas ng advisory si BIR on EFPS para sa mga nagpo-file ng 1701Q. Maraming nalito dito, maraming nalitong mga taxpayers individuals sa filing 1701Q kasi last quarter dahil hindi pa na-update dahil nga doon sa isa sa mga provisions ng train law, na nag-reduce lalo, nag-reduce further yung ating graduated tax table rates. So, starting siya ngayon 2020. So, hindi agad na-update ng BIR yung kanilang tax rates sa EFPS. So, pinayagan nila yung mga taxpayers na mamit ng BIR form. Pero ang nangyari is yun nga, yung second quarter, medyo late sila naglabas ng advisory. Ang deadline is August 15. Pero August 10 sila naglabas ng advisory informing yung mga EFPS users na updated na yung rate sa EFPS. So, yung mga ibang taxpayers na hindi gumagamit ng EFPS, intindi nila dun sa advisory, mag-EFPS na raw ba lahat. So, malinaw naman sa unang paragraph, sabi doon sino rin mga mandated gumamit ng EFPS. So, pinapabalik na sila sa paggamit ng EFPS for second quarter ng kanilang ITR, quarterly ITR. Pero kung sakali na pag-file ng maaga, hindi naman daw nila i-impose yung wrong venue penalty. Hindi naman yung maganda rito. So next quarter, third quarter, so yun, EFPS na raw. So, yun yung ating advisory yung boss na nakaraang linggo. Tapos, isa pa, dalawa lang naman yung major updates na share namin sa other Facebook page namin, yung aming firm page, Paul and Gabay Certified Public Accountants. Yun nga yung Memorandum Circular number 27, dated August 15. Applicable to sa Bulacan tsaka sa Metro Manila, sinuspend yung government and public schools in all levels para sa pagdaraos ng opening ceremonies ng World Cup. So, walang pasok sa Metro Manila at Bulacan August 25. That's next Friday. Pero magla-live tayo next Friday. Hindi ko lang alam kung anong oras. Pero most likely ganitong oras. And most likely, meron na rin tayo mga
Yun, na pag-usapan natin yan. Kung meron kayong idea na gusto pag-usapan dito, or kung gusto niyo sumama sa discussion, feel free to message us. Open naman tong page na to. Kung hindi ko ma-explain kasi initially this is a podcast na, pero sa live tayo, tapos yun, parang anything goes na magiging natin. Tingnan natin, pero yun nga, siguro yun lang, mas gagawin lang natin mas regular itong ating hindi ko ma-describe kung podcast o program. Anyway, siguro pasadahan natin, no? Ano ba yung mga naging tanong sa tax discussion forums na I believe yung maganda na marami tayong matututunan. Maganda yung mga discussions, mga tanong ng past few days. Siguro unahin natin, merong isang anonymous member na nagtanong, no? So, meron daw silang LOA. So, tanong lang naman niya is pwede raw ba mag-request na sa office na lang daw nila gawin yung audit, no? Instead of having the documents na papadala sa BIR. So, yun. Meron isang sumagot, no? Isang sumagot doon si Sir Vic. Ang sabi niya, under Section 235 ng tax code, pwede namang gawin yung examination and audit books sa offices ng taxpayer. No? Depende naman yan sa pag-uusap nyo with the revenue officers. So, kasi yung nangyayari dyan, minsan may mga na-encounter na rin ako cases in the past na yun nga, nawala sa possession ng BIR yung mga documents, either na destino sa iba yung revenue officer tapos hindi na i-transfer ng maayos dun sa mag-a-assume ng revenue officer, or syempre sa dami rin ng ginagawa ng mga revenue officers, hindi natin alam, sa dami rin ng files na sa premises nila, no? So chances are pwede mawala, no? So yun, option niya naman i-request mo doon na sa lugar nyo paggawain yung audit, pwede nyo naman sila pamarenta, no? Baka maawa kung anyway, hindi. Ano naman yan, joke lang. Basta wala ka namang ginagawang mali. Confident ko naman pwede yun sa office kayo mag-usap. Allowed naman by law, Section 235 ng tax code. So, other question, no? Meron din isang member, no? Sabi niya, freelancer daw siya, so natanong siya kung ano requirements. Ano requirements sa registration ng BIR. Kailangan niya ba ng client contract? Siguro dahil freelancer siya, tas possible na ma-abroad yung kanyang employer o yung client, no? Baka need daw ba mag-present ng contract, BIR? At ano raw yung mga babayaran sa BIR? Tapos kailangan daw bang pagpa-print ng invoice or OR sa BIR, no? Anong klaseng invoice yung kailangan nyo pagawa? So dito, unang tanong, requirements, nasa yan, RO 67-2020, meron naman sa BIR, no? Ano yung mga dapat mong i-present during registration. I believe hindi naman kailangan na ng client contracts. Depende, minsan hinahanap ng BIR, pero kasi wala naman sa checklist yun. So, pwede ka naman hindi naman. Kung sa babayaran monthly, depende, no? Kung paano siya mag-register. Kung siya ay non-VAT, possibly na meron siya percentage tax quarterly at income tax. No? Or kung siya ay mag-8%, yun, wala siyang percentage tax. Wala siyang babayaran, no? 8% lang na income tax, no? Pwede rin kung option niya masyadong malaki, more than 3 million sales niya, obligado siya magbayad ng VAT plus income tax, no? So yun naman usually yung may experience register sa mga freelancers. Yung requirements naman din na siya mahirapan kasi available naman online, no? Tapos yun nga lang offline lang ngayon, yung oras sana, no? Mas mabilis, pero minsan may mga nalilito pa rin, pero para sa ating mga accountants, mas madali register sa oras, wag lang suswertahin na maglolok yung oras, di ba?
Okay po, okay. Pero ayan, okey. Kailangan ko na po yung background music. Ngayon ko lang nabasa yung comment ni Miss Chari 'no. Yun po, fine tune natin yung ating program 'no. Di ko alam talaga paano describe itong ginagawa ko, itong program ba or ano ba 'to 'no. Anyway, yun, so talagang test run 'to 'no, hindi talaga 'to ano, kumbaga ano ba, paano ma-explain? Season 3 tapos episode 0 kasi yun nga 'no, this is a test run ng ating Taxpod 'no. By next week and hopefully in the coming weeks 'no, meron na tayong makakakwentuhan dito. Ang hirap mag-isang ano, 'pag isang nagsasalita, eh 'no, wala akong kausap, sa-chat lang. Anyway, so yun, meron din nagtanong 'no, encounter daw niya 'no, nagkaroon daw siya ng, nag-remit daw siya actually ng percentage tax before 'no, pero ang COR niya is 2013. Pero nag-remit daw ng 2009 'no, so nag-open case. Yun, doon kasi malabo 'no, paano bakit ba nagbayad 'no? Bakit ba siya nagbayad ng, percentage tax before 'no? So, ang sabi niya kasi dito, sabi nung nagtanong is parang inassume niya 'no, na parang, tinuloy niya raw yung business ng kanyang father so ginamit niya yung kanyang PIN 'no. So, nag-file siya ng 2551M dati pa 'no, 2000 ano pa kasi 2009 pa yata yung case niya 'no, 2009. So, meron pang monthly percentage tax. Ayun, kaya nag-generate ng open cases. So, yun, tama naman yung sinabi ni Brian 'no, isa nag-comment doon na possible kasi dahil nga nag-remit siya ng 2551M, nag-remit yung nagtanong ng 2551M nung 2009. So, yun, possible na siyempre parang ano yun eh, ano bang term yun? No, parang inamin mo na kumikita ka nun. So, talagang i-assume na parang kumikita ka na, i-generate na ng open cases yun. So, sa mga ganitong pagkakataon, ang pwede nating maipayo is, una kausapin yung BIR, mag-create ng request letter hanggat maaari to explain yung situation, kung ano nangyari. Pero hindi yan 100% na pagbibigyan ka. Depende sa mga kausap. Pero at least, i-try mo to explain ano ba yung nangyari. No? Kung yun ay mistake sa part ng taxpayer, minsan naman pinagbibigyan nila, minsan hindi. So, pag hindi, hindi. Ayun, kadalasan naman yan. Penalties niya pag open cases as far as I know. Basta before the issuance ng RMO 7/2015, so 200 pesos per tax return na dapat na i-file. Tapos, after ng issuance ng RMO 7/2015, it's 1,000 pesos per return. So, talagang dapat maingat ka no, sa pag-fill up ng forms. No? Doon sa case niya kasi, inassume niya, no? Pag tumigil tatay niya, parang siguro, hinabilin sa kanya. So, tinuloy niya lang, no? Thinking na meron naman siya sariling PIN. Which is mali, no? Dapat mag-undergo ka ng registration sa BIR. Plus, kung nag-stop na yung father niya sa business, so dapat inasikaso na rin yung closure no? Para hindi na rin, kasi possible din na mangyari doon, makainasyon ng father niya, okay, ayoko na, anak, ikaw na magtuloy. So, mamaya hindi rin siya nag-file ng tax returns, mag-open case din yun sa part din niya. So, yun yung risk sa ganong situation. Ayun, meron din nagtanong, no? Si Monray, sabi niya, one CFA statement sa estate tax para daw sa dalawang dissidents na mag-asawa naman, na isang property lang man ang pinag-uusapan. So, yun. Marami namang sumagot, no? Marami namang sumang-ayon. No? Possible naman na isang CPA statement na lang, no? Magkasama na, no? Kasama na yung computations para sa mag-asawa. Although naisip ko lang din, yung timing kasi, kailan ba namatay yung mag-asawa? Kasi,
unless clearly stated, no, dun sa CPA statement na dun sa unang asawang namatay, so ito yung tax rates, ito yung computations niya for that, no? Tapos dun sa yung huling spouse na namatay, so yun. Yung computations naman niya is based dun sa computations niya, no? Well, based dun sa prevailing na tax rates ng time of death. I believe pwede naman gawin yan na isang CPA statement na lang para isang bayad na lang tapos i-attach na lang dun sa separate nilang 1801 kanilang estate tax returns. I think possible naman yun. Ayun. So yun, may nagtatanong din, no, dahil nga relative, no, meron tayong incoming deadline pa, no, ating income tax for the quarterly income tax para sa mga corporations naman, no. So kinlarify niya muna, ang available po ba sa EBR reforms ay 1702Q, yung July 2008. So yun, unang tanong, ang sagot natin dyan, sadly, yun pa rin yung form, no? Pero tingnan niyo yung, dalawa kasi yung 1702Q na July 2008 na forms sa EBIR forms. Hanapin niyo yung merong C sa dulo. Kasi yun yung na-edit yung tax rates. Pero yung pinaka-itsura ng form is hindi naman binago, no? Hindi naka-align dun sa PDF form na makikita mo sa website ng BIR for downloadables. No? So yun. Pero essentially same lang naman din siya. So yun. So yun yung gamit. Basta ang gamit mo is EBIR forms version 7.9.4 tapos yun, look for the C, no? Merong C na description dun sa form. Tapos ang tinatanong naman niya, for the second quarter declaration ba, ano ba, accumulated sales daw ba yan mula January to June? Kapag second quarter filing, so parang intindi niya, pag nag-prepare ka ng second quarter ITR, yung mula January to June ba yung ilalagay mo dun sa sales, less cost of sales, less deductions. So ang sagot dun is, pag sa quarterly ITR, ilalagay mo lang yung sales, cost of sales and deductions for that quarter. So kung second quarter, April hanggang June, tapos may kita naman dun sa baba, no? Meron naman dun portion sa baba na i-add, no? Yung taxable income to date, no? Taxable income loss from previous quarters pala, sorry, no? From previous quarters. So kung ano yung bottom figure mo ng first quarter, i-add, or kung loss yun, i-deduct mo dun sa yung results for the quarter, no? Para makuha mo yung taxable income or loss to date. So yun. Yun yung maganda naman. Maganda ngayon sa EBIR forms. Unlike dati na nag-umpisa tayo bilang accountants. Excel yung form. So, kasi yung Excel form, hindi mo ma-edit kasi parang auto-shapes yung gamit ng BIR. Kumbaga, hindi mo malagyan ng formulas. Pero yun, at least maganda, no? Madali na yung buhay natin kahit paano. Merong konting dali. At least i-input mo lang yung figures. Mako-compute naman na yung taxes due. Ito, meron din nagtanong tungkol naman sa down payment for goods, no? VAT registered yung taxpayer. So, ito, ang position ko dito, kasi iba-iba yung naging position dito sa group. Ang sinasabi kasi ng section 106A ng tax code natin is, kahit hindi mo pa bayad, no? Pag sale of goods, hindi pa bayad sa'yo, hindi mo pa nakakolekta, you need to impose yung VAT, no? Kasi based yan sa gross selling price. So, naka-define naman yun sa tax code natin. So, kahit hindi mo pa nakakolekta, basta na-issuean mo ng sales invoice, yun, kailangan mo nang bayaran yung VAT. Yung iba, yung ginagawa nila, charge invoice, no? Para ma-distinguish kung yung sale is through cash or through credit, no? So, yung boss sabi dito, nire-record daw nila sa customer deposit, pero I don't personally agree at I don't personally advocate na ganun yung maging treatment mo kasi kung nakita yan ni BIR, kakaroon ka na exposure. So, isa pang nagtanong, yung company daw nila is tutorial, no?
music tutorials. So, tinatanong niya yung salaries ba ng mga nagtuturo, yung tutors or teachers, cost of sales daw ba yun? Tapos, yung mga salaries to na admin, allowable deductions. So, yun, dun sa unang tanong, yes, pwede kasi para mag-earn ka from tutorials, you need to hire teachers, no, or tutors. So yun, possible naman na i-consider mo siya as cost of sales. Dun sa kanyang admin staff, allowable deductions, yes, kung siya ay naka-itemized deductions. So yun. Kung hindi siya naka-itemized deductions, kahit anong ibayad niya sa admin staff, hindi deductible yun kasi naka-OST siya. Tapos yun, isa pa nagtanong dito, yun, yung mga schools accredited daw by DepEd, no? Kailangan daw ba mag-apply ng tax exemption para maging VAT exempt, no? Pati yung tuition fees daw ba is classified as VAT exempt. So, nirefer ko siya, no? Kasi di ko rin exactly kabisado pa, no? Yung tungkol sa mga educational institutions. No? Pero nirefer ko siya sa RMC 78-2022. Kasi andun lahat, no? Tungkol sa educational institutions, andun yung mga clarifications ng BIR on how to do it. Ayun. Siguro, no? May mga tanong din sila, no? Pwede naman silang mag-post, no? Kasi nadaanan natin lahat, no? Yung mga tanong sa Facebook group natin. So, ito. Check naman natin kung may mga tanong sa ating live, no? So, yun, may nagtanong na isa, yung TAMP daw ba? Kailangan daw ba talaga mag-withhold ng 2 and 1%, no? For their purchases, no? Una, kailangan natin ma-verify muna kasi merong period in time na yung TAMP considered as top withholding agent. No? Pero recently, I think yung last issuance around 2022, sorry. Tama, 2022. Na nagbago yung criteria ng top withholding agents, naka-based na sa per number of sa amount na kanilang sales and purchases for the year, no, for the preceding year, no. Pero ang importante dito kapag TAMP ka is you need to check una yung sulat kasi usually ni-inform yan ni BIR, no, na ikaw ay TAMP. So ito yung mga obligasyon mo bilang TAMP. So, minsan naka-enumerate kasama yung magiging top withholding agent. Pangalawa, pwede mong gawin para makasigurado ka, ma-assure ka, no, na ikaw ay top withholding agent. Check mo sa website ng BIR, no, kung ikaw ay nasa list na kanilang top withholding agents. No? So, yun. Yun yung best way. No? Pero hindi yan automatic. Basta TAMP, kailangan na mag-withhold. You need to check first kung una naka-indicate ba yun sa sulat na pinadala sa'yo ng BIR. Pangalawa, ikaw ba ay nasa list ng top withholding agents ng BIR? No? Kung wala ka dun wala sa sulat, tapos wala ka naman din dun sa list ng BIR, so mahirapan ka kasi. Mahirapan ka kasi kung mag-withhold ka. Tapos wala ka naman dun sa list. Kapag tinanong ka na ng supplier mo, anong patunayan mo na top withholding agent ka? Baka wala ka maipakita. Hindi na automatic. Depende nga kung kailan ka naging TAMP. Kasi at some point in time, merong pasok sila sa criteria bilang top withholding agent. So, you need to check them. You need to check, no? Kung ikaw ay nasulatan na kasama ka na sa top withholding agents or required ka na mag-withhold ng 1 and 2%, no? Or nasa listahan ka online. Yun, ito yung tanong ni Puchi AC. No? Hindi ko na show. Medyo nangangapalang ulit ako dito sa pagpatakbo ng ating platform. No? So next question, galing po ay Miss Ari. Paano ibigkas yung pangalan niya? XETE. No? So kung quarterly na raw yung SLSP, quarterly na rin ba yung kanyang submission or monthly pa rin po? Regarding that po, no, I suggest, kasi kahit naman dati, yung pasahan ng SLSP naman is quarterly ginagawa, no? Pero naka-breakdown sa 3 buwan. So, kunyari, second quarter, no? April, May, June.
So, ilagay mo yung mga transactions mo for April, ilagay mo yung mga transactions mo for May, tsaka for June, naka-segregate siya. No? So, basically, it's tatlong dot files na ma-generate mo doon sa module ng BIR, sa relief, no? Tatlong files for the sales, tatlong files para sa purchases, no? So, yun yung iyong gagawin. Mas safe pa rin na quarterly ka mag-file. Meaning, quarterly ka mag-file, pero yung monthly, naka-monthly siya, no? I-prepare mo pa rin. Kasi, ginagamit nga rin yan ni BIR for the matching, no? So, kung pagsabay-sabayin mo siyang mahirapan ka sa matching, magkakaroon pa ng problema. Lalo kung significant yung amount nung naka-report sa SLSP mo, no? Medyo malaki yung problema yung pag gano'n. Ayun. So, yun. Dahil wala pang no? Dahil wala pang masyadong nagtatanong ulit, no? Shout out na to. Shout out. Si Ma'am Joanne, no? Tapos si Sir Leo Galvez, no? Thank you. Ayan, no? Shout out natin sila, di ba? Galing, no? Shout out natin. Thank you, bro. Sabi ni Ma'am Joanne, invite mo ako, sir. Nagtatanong palagi. Ako, lagi naman kayo nagtatanong. Joke. So, ito po, no? Si Miss Chari, no? Yes, na-just po natin, no? Thank you po for commenting, no? Kasi ito, tinetest natin, no? Ano ba yung dapat na settings, no? Thank you po for the comment. Ayun. Thank you rin po si Ma'am Clara, no? Ay po, thank you po. Good evening. So, siguro, no? Ano ba? Ano ba gagawin natin? Siguro yun, una siguro, pwede tayo mag-create ng topics. No? Pwede tayo magkaroon ng discussions na meron tayong topics. Kung meron kayong suggested na topics na pwede natin discuss dito in detail, pwede naman, message nyo lang kami dito sa aming page. Tapos, pwede natin gawa ng discussions yan. Kung gusto nyo sumali sa maliktaktakan natin, pwede, no? Message nyo lang din kami. So, mahirap na mag-isa lang. No? Para at least ng points of view naman. No? May ibang mga kasama natin, accountants dito, mga bookkeepers, marinig din natin. No? At kung meron kayong mga hinaing, ayun, reklamo nyo sa mga, property. Joke lang. Ayun po, ano ba? Let's make it siguro a weekly habit, no? At least, diba? Meron tayong interaction. Talaga hindi ko purposely pin-remote yung live natin tonight kasi nga ito ay test. No? Kita nyo, mag-isa lang ako. Ang hirap pa mag-isa eh. Kasi parang hirap palang kausap. Actually, may delay, no? May delay yung comments dito, no? So, kapag nag-type kayo ng comment sa Facebook, mga 15 seconds yan bago ako mabasa. So, hindi ko agad-agad mababasa yung mga messages, mga comments. Pero yun, I think, siguro gawin natin ito weekly. No? Kung mabot tayo sa oras, hindi, okay lang. Kaya naman pressure. Kung may mga tanong kayo, na gustong itanong, no? Message nyo lang kami. Ayun, salamat po. Yun po talaga, no? Part din talaga ng part din talaga to na aking giving back sa community. Medyo costly talaga na pag nag-hire ng accountant. Kasama yun. Pero, siyempre kasi mga accountants din naman is trabaho din naman yan. Nag-aaral din naman yan. Pero yun, kung simple lang naman yung tanong, pwede naman nating pag-usapan dito para din nalalaman din ng iba. Diba, syempre bro, no? Naka-recorded to, no? Tapos, i-upload din natin to sa Spotify tsaka sa YouTube mamaya. Para at least, no, pero pwede nyo balikan. Natin balikan, no? Kung ano yung pinagagawa natin dito.
Ayun. Yan. So yun, ito naman nasa page natin, nasa page ng TaxPod PH, nasa page ng aming firm, no? Colin Gabay Certified Public Accountants, nasa Philippine Tax Discussions Forum din to. Tapos, ito ay uploaded din in a while sa ating Spotify tsaka sa ating YouTube channel. Meron din tayong YouTube. So, andun siya. Ayan. So, yun. Sana napag-file na kayo ng mga tax returns nyo. Mga corporate income tax nyo quarterly. Sana ay wala kayo wala kayo na-encounter na problema dun sa inyo individual na income tax na quarterly rin. Ayun, siguro idagdag ko na rin kasi may mga nagtatanong din sa ating personal na Facebook. May mga nagtatanong din. So, check natin kung meron dito pwedeng i-share. Tapos kung meron kayong pwedeng insights, pwede rin naman. Tingin lang tayo ng mga tanong. Ayun, may nagtanong na pala. Sige, thank you. Ito yung tricky, no? Sa mga case ng mga manpower, no? Manpower, most likely manpower ba to? Tanong ni Genesis Asley Chavez, no? So, ito ang problema dito sa mga manpower. Kung ito ay manpower, ay assume ko kung manpower to. Paki-comment na lang kung tama ba yung intindi ko sa tanong. Ang problema kasi, no, ito meron kasi similar na treatment yan. No? Almost similar sa mga security agencies. No? Meron yung RMC eh. May RMC yan eh. Sa security agencies. No? Na ang sinasabi, sa security agency, yung kanilang kanilang fee, yung kanilang commission lang, yung merong VAT tsaka subject sa income tax. Pero ang nakakalungkot kasi dito, no, sa RMC 39, no, RMC 39-2007, sabi dito kasi na hindi raw applicable yung sitwasyon na to sa mga manpower agencies, no? So, hindi ko alam kung bakit. Pero ganoon talaga, no? Ganoon talaga yung Ganoon, no? Ganoon talaga eh. Kasi ganoon talaga. Kung titignan mo naman din talaga yung background niya or titignan mo rin naman yung kanilang ito yung pananaw. Titignan mo yung kanilang is pares lang naman sila ng security agencies eh. Parang it so happen na pina-provide ng security agencies, security guards. Kapag manpower naman, depende kung factory worker, kung janitor, diba? Pero yun yung as far as I know, yun yung although kung meron mang makapag-share no, kung bakit gano'n yung treatment, mas maganda, no? Tama, nakaka-confuse talaga, no? Tama naman. Tama ka diyan. Kahit naman ako kahit ako'y nalilito rin. No? Pero so far, hindi raw applicable yung RMC 39-2007 sa mga manpower. Hindi raw applicable sa kanila, no? So, wala tayong magawa. So, pag ganyan yung case, so lahat na matatanggap ni Manpower Agency, kasama actually yung reimbursement lang naman yun ng salaries ng mga workers, meron talagang VAT yun. Which is mabigat. No? Kaya yung iba, napapansin ko although di ko rin makuha yung concept, yung mga nag-undergo ng cooperative, di ko alam
kung bakit yung di ko rin paano yung ginagawa, paano yung dynamics nun. Pero yung iba ginagawa ganun, eh. They convert themselves into, cooperatives, 'no? Ayun, yun lang naman yung point. Pero yun, talagang essentially parang 'pag pinagtabi mo sila parehas lang sila, eh, in concept, 'no? Pero ayun, wala tayong magawa. Ay, ayun nga, eh, dapat actually sumasunod yun yung Manpower Agency, 'no? Pero yun nga, parang minsan ginagawa nga nila is ano, dun pa sa mga trabahador yung china-charge, which is mali. So, wala, kailangan siguro ilabi ng mga Manpower Agencies yun, 'no? Para at least magkaroon din ng kumbaga puwede naman, eh, parang tanungin din nila, 'no, sa commissioner kung bakit gano'n yung treatment, ng ba't gano'n yung treatment dito sa security agencies, meron sa Manpower ganito. Essentially parehas lang naman siyang provision of personnel in concept, 'no. Wala tayong magawa, eh. Kumbaga tingnan natin baka sa future naman magkaroon ng pagbabago. Ayun po 'no, si Ma'am dapat po 'no, tama po, mas maganda nga po 'no, ito talaga testing lang ito 'no. Ah, mas maganda sana talaga may weekly topic tayo. Pero yun nga, ang topic natin ngayon is Q&A, kung ano yung mga questions sa group 'no. Yun, kaya puwede din po kayong mag-suggest 'no, dun sa ating group, sa ating page. Mag-suggest sila ng mga puwedeng ano 'no, puwedeng ating pag-usapan 'no, sa ating discussions ngayon. Yun eh. Hindi ko rin alam eh. Gusto man lang kitang tulungan pero wala. Hindi ko rin alam ganun. Basta ako, ganun ginagawa ko. Dati nagkaroon din kami ng clienting Manpower. Wala, ganun ginagawa namin. Lugi talaga. Lugi talaga yung mga ano, yung mga maliliit. Wala akong comment dyan. Wala akong comment dyan. Basa nyo naman yung comment. Wala ako dyan. Ayan. Ayan, kahit na konti lang tayo ngayon sa live, no? Ayun, I think, no, maganda yung sinabi ni Ma'am Clara, no? Magkaroon tayo ng siguro topic para at least makapaganda ng questions. Tama, medyo spontaneous lang yung pagkakaano natin. This is actually a test broadcast, no? Tapos, siguro yun, nagkaroon din tayo ng mga discussions, no? Although di naman limited sa tax yung magiging discussions dito sa group. Basta related sa accounting profession, pwede naman natin pag-usapan. So, tingnan natin, yun nga, no, pwede sila mag-comment din kung ano yung mga gusto nila maging topics, ano yung pag-uusapan natin, at ano yung mga ano. Ayun, actually bro, meron akong dating pinost doon na poll kung ano yung mga gusto nilang pag-usapan. So, pwede natin balikan yun kasi natabunan na siya. Although alam ko nasa featured siya eh, yung mga ating mga topics na gusto nilang pag-usapan. Meron naman tayong list doon. So, pwede tayo mag-umpisa doon. Ayun nga Ma'am Clara, no, yung pinag-usapan natin kanina, no, doon sa tanong ni Genesis, no, hindi po. Kapag Manpower, ganyan po yung treatment kapag security services, no, yung agency fees lang. Pero pag Manpower po, kasama yung sweldo ng mga tao. So, ang treatment po nun, parang income, no, income ng Manpower yung lahat, no. Tapos, cost of sales nila, cost of services nila kapag niremit na nila dun sa mga trabahador, yung mga contractual na empleyado, no? Pag niremit na nila doon papasok sa cost of sales, no? For services yung ano. So, yun nga po eh.
technically, dapat ganito lang din yung treatment, di ba? Pero, wala eh, malungkot eh. Malungkot ang life ng mga ano eh, sa manpower. Yun. Siguro from there, maganda yung suggestion ni Bro Leo, no? Balikan natin yung, meron tayong poll dun sa ano eh. Meron tayong poll dun sa ating group, no? Kung ano yung pwede nating, saan tayo pwede mag-umpisa, no? Para at least meron tayong weekly topic. Tapos, siguro, baka pwede si Bro Leo next week, no? Para at least magkakwentuhan naman tayo. Although holiday ka, hindi yung technically holiday sa gobyerno, sa public schools. No? Kung private kayo, depende sa employer, no? Baka naman, no? Mga employer, baka naman maaga kayo magpa-uwi, no? Sana, kasi long weekend din yun, eh, no? Sabi mo, 25, kung walang pasok ng gobyerno, 25, 26, 27, 28 is holiday din, no? National Heroes Day. So, 4 days, no? Kung walang pasok yung biyernes nyo, pero kung private, tapos gusto kayo papasok ng employer, hindi naman sila required, no? Hindi naman sila, parang suggested lang naman dun sa ating memorandum circular na sila ay hindi rin magpapasok. Even yung mga private schools. Pero most likely, they'll follow suit naman. Ayun. Siguro, yun. Kung wala na masyadong tanong, we can end this live na rin para at least makapagpahinga na rin tayo ngayong Friday night. Pero yun nga, no? Next week, we'll post a topic din, no? For discussion. Hopefully, we can invite other resource persons to it every week, no? Para at least masaya naman yung discussions natin. Tapos, siguro yun, nakakatuwa na kahit pa paano meron tayong interaction with audience, no? Isa yung yung ako lang isa nagsasalita dito. Anyway, siguro no, para din natin, no, imply natin yung settings na ating platform. At yun, alam po kasi yung pinag-uusapan dun sa ating group ay merong mga suggestions on ayun. Actually, 2021 ko pa siya tinanong, July 2021. So, may mga nagtatanong tungkol sa proper bookkeeping tsaka sa access daw ng mga micro, small, and medium-sized enterprises, no? BMBE, may mga nagtatanong tungkol sa LOA, sa VAT, no? Transfer pricing, medyo kailangan natin resource person pagtungkol sa transfer pricing. So, create law, tapos open cases, yun, tungkol sa train law, no? Saka, mostly taxes, in general yung tanong. Meron daw, tatanong tungkol sa mga real estate industry, no? So, yun. Tax benefit on foundations, no? Siguro yun, wait na lang natin siyempre yung mga feedback ng ating mga kasama dito, no? Kung ano yung gusto nilang topic, no? Salamat po sa suporta, ma'am. Po. Sana po, no? Sana makasama rin namin kayo hanggang sa yun, may commitment na siguro natin to every Friday. Friday night siguro, no? Depende, no? Depende sa magiging feedback ng mga tao, ng mga nanonood, no? Pero yun, try natin, no? Every Friday night, at least magkaroon tayo ng session na ganito, no? Para at least, kasi mahirap din kasi minsan sumagot ng tanong dun sa ating grupo na nababasa mo lang, no? Minsan kasi kulang din talaga yung detalye, no? So, maganda rin talaga minsan kung may follow through talaga. Ayun nga, minsan kasi mahirap din talaga magbigay ng advice na kung limited lang din yung information na nakalagay dun sa mga posts sa online. Yun. Yun, siguro para at least mapagpahinga na rin tayong lahat, no? So next week, no,
try natin na i-brainstorm natin kung ano yung ating topic for next week. Tapos siguro makakuha tayo ng mga kasama dito, no? Para at least meron tayong kakwentuhan talaga, no? Na masaya, magiging masaya yung discussion. So, siguro end na natin yung live. Maraming salamat po doon sa ating mga nanood. No? Mga nagtanong, maraming salamat. At sana po next week ay kasama namin kayo. No? Kahit na holiday sa gobyerno no? ng 25. Next week po, no? meron tayong live ulit. Tapos yun, sana pwede yung mga resource, mga kasama natin pwede. No? Para at least maganda yung discussions natin next week. Meron banter ba? Na may interaction, no? Maraming salamat po, no? So, habang kayo ay nandyan, no? So, salamat po, no? Salamat po, Ma'am Ari. So, yun po, no? Ay, paki-like na rin tong page ng Taxpod PH, no? Para at least mailaki rin yung following, no? Yung page namin sa Pauline Gabay, Certified Public Accountants, masalamat kami dun sa mga nag-like and share, no? Nag-like and share sa aming mga posts. So, yun po. Siguro hanggang dito na lang. Have a pleasant evening, everyone. At hanggang sa pagbabalik ng ating hindi ko alam kung tawag dito. Program ba to? Podcast o ano? May identity crisis din itong programa to. Pero anyway, siguro yun. Taxpod PH. Maraming salamat. Magandang gabi, everyone. Thank you. Thank you, Sir Leo. Salamat po.